Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong last week ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na iyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi po yun negative, warning po yun para magkaroon din kayo ng idea, no, of awareness, change of decision, pwedeng makatulong o pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa iyo. Tingnan muna natin, Gemini. Anak, basa ka. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gustong desisyonan into your life. Maybe there's an obstacle na need to face it, o kaya nandun ka sa point na nabibiingkot ka in a middle situation, o may mga bagay ka na pinag-iisipan talaga o tinitimbang na gusto mong gawin o gusto mong actionan this time. Sa nakakita ko sa ito, handun yung you want to clear that situation o yung goal na yon sa nakikita ko sa iyo, no? Pero maaring iba sa inyo is nagkakaroon pa ng pag-a-analyze kung paano umpisahan o paano ipa-progress yung sitwasyon na iyon. Maaring nahandun ka sa point na nagiging magulo pa ang iyong isipan this time, o nahandun yung point na nagkakaroon ka pa talaga ng option sa buhay, no, to do things into your life. Nandito ka rin sa point, sa iba sa inyo, na may mga sitwasyon kayo na you still holding, no? Ang nakikita ko sa iyo dito na maaring hindi mo pa kaya makalimutan, ma-let go, o kung ano mga bagay o sitwasyon na yan. May mga bagay na gusto mong actionan o gusto mong umpisahan o gusto mong i-innovate sa sarili mo, no? O maybe there's an idea na gusto mong actionan o gawin this time sa nakita ko sa iyo dito. Maaring sa iba sa inyo is this is connected sa mga taong malalapit sa iyo sa nakaraan, or may mga past situation ka pa na hindi pa totally masyadong nakiklear o nare-resolve sa iba sa inyo, ha, na handun kayo sa point na yon. Kaya medyo nagsistruggle ata yung iba. May mga sitwasyon pa na maybe you're waiting for the answer, naghihintay ka pa ng the truth to reveal, or naghihintay ka pa ng mga enlightenment. May mga paghihintay pa na sitwasyon, no, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Nandun yung point sa iba na nagkakaroon kayo ng either nahata kayo nakaraan or nagkakaroon kayo ng pag-reminiscing from the past, or nandun yung nare-revisit nyo yung mga the past situation into your life. Pwedeng kaibigan mo, kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, o trabaho mo man yan. Kung ano mga bagay in the past na naaalala o nare-reminiscing mo na maaring hindi pa siya totally clear into your mind. Anak, baba kayo muna. Kung ano yung mga bagay na siguro may mga unfinished business sa iba. Pero kang 5, 10, 2, 18, 11. Virgo, Cancer, Aries, Taurus. Okay. May mga iniisip ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo, no, na you want to achieve, or pwedeng ito is nakapagpapasaya sa iyo. Or nahandun yung point na you want to grow. Sa iba sa inyo, you want to grow this situation. Pero nagsistruggle. Tulad na nakita natin kanina, nagsistruggle or nalilito or nahihirapan ka. Pwede nahandun. Sa point na yon, kumbaga nakocommit ka dun sa sitwasyon na yun, no? Maybe this is the past, or in your connection this time, sa trabaho man yan, sa relasyon, o kung sino mga nasa paligid mo. And then,
nahandito rin yung sitwasyon na may mga conflict, no? Pwede magkakaroon ng mga conflict or sa sarili mo, pwedeng ganun. Baka minsan mairita ka sa sarili mo o may mga bagay na naiinis ka o maiirita ka lang or maybe nandun yung point na mga tao sa paligid mo or who's connected sa'yo, kanya maaaring magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit yan. May mga debate ako nakikita. Also, there's a hard work situation din. Yan, medyo habaan mo lang yung pasensya mo. Pwede rin kasi yung mga inggit o galit o tampono mangyari sa iba sa inyo. Yan, may mga hard work or may mga pain ka na mararamdaman. Pwede yung pain din kasi when it comes sa activity o sa mga physical activity na ginagawa mo kung saang aspeto ng buhay mo. Yan, no? Yan, baka doon ka magkaroon ng mga pain o makaramdam ka ng pain kung saang aspeto ng buhay. O pwedeng may mga tao or who's connected sa iyo. Ingat ka lang din sa aso o pusa. Diba? Baka mamaya makalmot ka, makagat ka, or maanuhan ka. O kaya naman, o kung may mga alaga ka namang may mga alaga ka mga hayop, ganyan, pusa, aso man yan, ingat-ingatan nyo na lang din, ano, baka kasi magkaroon ng mga problema din sa kanila. Kawawa din naman. Yun na nakikita ko dito. Yung pala may kumatay oh my God, wag naman. O kaya na aksidente, o kaya diba? Wag naman sana. Yan. Tsaka, ingat din, ikaw or someone who's connected sa'yo, mag-ingat na lang din, ano. Yan, kasi may nakikita ko dito na accident. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Pwedeng makaka-receive ka lang din na information, news, or may mababalitaan ka lang talaga, no? O pwedeng ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng family, pero kung ikaw din, ingatan mo rin yung sarili mo, yan, yung mga connected sa'yo, no? Pray lang din. Yan, baka may mga danger situation kasi ako nakikita accident, ganyan sa nakita ko sa iba. May mga warning situation, there's a danger, or may mga doctor and hospital decision, check up also meron sa iba. Sa iba is mga surgery, ganyan. No, ingat na lang din kayo. Ang nakikita ko dito, baka may mga kailangan magpa-check up sa iba, mga ganun. May loyal person or merong tao na malapit sa'yo na pwedeng makasakit sa'yo. Yun na nakikita ko sa iba na, or siya, ikaw ang makasakit sa kanya, vice versa. Or nandun yung point na nasasaktan ka because sa sitwasyon na nangyayari sa kanya, pwedeng ganun. Or siya, nasasaktan siya dahil sa sitwasyon na nangyayari sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. I-vice versa mo lang, no? And also, handun yung tao rin na nakikita ko na someone's abuse. Pwedeng ikaw, inaabuso mo yung sarili mo, ganyan, sa mga bagay-bagay mo na ginagawa mo this time, o kaya is someone's abusing you, or someone's ina-abuse mo, no? Vice versa na lang natin. Yun. And sa iba naman sa inyo, is sabi dito, kung ano daw yung ipinunlam mo, you can harvest it. Yan. There's a chance and hope sa iba na may mga luck situation ako na nakita, pwedeng sa gambling, or may mga small happiness ka na mararamdaman together with comes sa iyong connection, or magkakaroon ka ng mga spiritual growth, ano, sa iba sa inyo, pwedeng na doon sa point na yun. But you need to trust to your intuition. Pag sinabi na intuition mo na, umuulan, namin intuition mo, nako, magdala ka ng payong dahil baka umulan. Sundin mo na lang, kahit maliit na payong lang, di ba? Kasi baka talaga umulan. Kasi ilang beses ko na rin nasubukan yung ganun. No? Well, iba-iba naman tayo ng ng kapalaran, ng pagbabasa ng intuition with own, no? And then, syempre, andun din yung point na merong karma from the past situation. Hindi ko alam kung ano yun eh. Siguro may tao na gusto mong kumonek sa nakaraan, or may tao na sa nakaraan na kukonek sa iyo. Pwedeng makakakilala mo ng tao, o kaya pwedeng dati mo karelasyon, ganyan, mga ganun sitwasyon. No? At may mga opportunity na darating sa iyo. Yun. Tingnan natin energy mo. Congrats sa inyo. Energy ni Gemini. Ibig sabihin, kung may mga ginagawa ka na opportunity, o may dumarating na opportunity sa you this time, siguro you need to focus, no? O may mga struggle na pwedeng maganap doon sa sitwasyon na yon, but focus ka lang. Focus and strength para to success. No? Tuloy-tuloy lang. To succeed.
your energy. Ay, ang galing, 8-8. Okay. Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo, na nandito ka sa sitwasyon mo na may mga sitwasyon na hindi ko alam kung bakit may konting sadness ako na nakikita sa iba sa inyo. No? Siguro may mga mararamdaman kang sadness o magiging emotional ka lang, ganyan, by this last week. O pwede ngayon nararamdaman mo, or pwede rin there's a low energy ako nakikita. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng mga disappointment, ganyan, sa mga tao na connected ka, yan, sa mga tao na makakausap mo, o kaya is magkakaroon ka ng disappointment sa sarili mo kasi maaring na doon sa point na may mga inaaral ka o pinag-aaralan o inaalam na hindi pa siya ganun na nagsasucess o hindi siya gaanong nag-growth. Pwedeng ganun, no? Kaya ka maaring nadi-disappoint or sa mga tao na connected sa iyo. And then also, yung energy mo rin sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga partnership or magkakaroon ng mga dealing, or pwedeng may mga tao makikipag-deal or makikipag-usap sa'yo o makipag-partnership sa'yo, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Pero ang nakikita kasi sa'yo dito is medyo, sana hindi ganun kalaki yung disappointment or yung pagkairita, no? Dito sa sitwasyon. Pwede rin na may mga bagay o sitwasyon ka na iiwasan, no, this last week, ganyan, no? Or may tao na gusto mong makipag-usap sa kanya, gusto mong makipag-deal, or gusto mong makipag-communicate, baka iwasan ka niya or hindi ka niya pansinin. Pwedeng ganun, no? May mga pag-iwas sitwasyon kasi ako na nakikita sa iba sa inyo. Yan, may mga burden, struggle, and problem. Pwedeng nahandun sa point na yun, no, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Ano parating kay Gemini? Uy, ano yun? Bumaksak talaga siya, no? Parating. Ay, balasahin ko. Dito na lang. Okay, parating sa iyo. Ay, ganun din lumabas kanina. Okay. Okay, parating sa iyo, pag-uusapan ka raw, Gemini. Pag-uusapan ka sa iba sa inyo, or nahandun yung point na may mga tao ka nakakausapin. Hindi lang isa, actually, ang nakikita ko dito. Marami. Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo, pero may mga tao kasi ako nakikita dito. Yan. Either kakausapin mo, kakausapin ka nila, hindi lang siya isa, or pag-uusapan ka. And then also, parating sa iyo is, may makabigla ang magaganap o mangyayari sa iyo na maaring ito is magkakaroon ka ng pagkayamot, no? Or pwede rin na may tao na mayayamot sa iyo, or ikaw ang mayayamot, maiinis, o kaya magkakaroon ng mga samaan ng loob. Vice versa natin. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Handun din yung point na may tao na may sakit, ano, sa iba sa inyo. Pwedeng a family member ako nakikita dito kasi may low energy ako nakikita dito, no. Yon, kung sino man siya, siguro is mas maganda na tanongin mo rin siya. Okay ba siya? May nararamdaman ba siya? Good ba siya? Mga ganong sitwasyon sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also is parating merong tao akong nakikita na hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo, labis-labis siyang nagbibigay o labis-labis siyang nagpapasensya o nagiging mabait o maunawa dun sa sitwasyon na yon. Yan. Kung baga, labis ang pagbibigay o labis ang magbibigay ng hilig. Kung baga, mag-go-go lang, pinapabayaan niya or parang kahit na hindi
hindi siya ganun ka-good yung energy na yun eh. Pinagbibigyan mo siya. Pwedeng nandun sa point. Or, siya ito sa iyo. Tapos ikaw pala yung pasaway eh, no? Yan na nakita ko. Oh, so parating na sa'yo, mag-ingat ka na lang din, ano? Kasi baka may mga time na sumakit yung bandang gitna mo, tiyan mo, yan. Baka sikmurain ka, o kaya eh, kung ano mga kainin mo o inumin mo, kung ano man yan. Baka kung sa babae eh, menstruation, sa mga lalaki eh, kung ano man yang mangyari. Ingat-ingat lang din, ano, sa mga iniinom o kinakain. Yan, may mga pananakit kasi. Or pwede rin na yung tao na nakita ko na low energy, baka siya yung may sakit sa bandang tiyan. No, or manakit yung tiyan niya. And then also parating sa iyo is meron kang ginagawa. Meron ka daw ginagawa. Halimbawa, meron kang ginagawa. Halimbawa, may trabaho ka na, pero may gusto ka pang gawin. Nandun sa point. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka na, pero may gusto ka pang gawin. O may gusto mo pang gawin ng iba. Ay gumawa ng iba. Ganun. Kumbaga, nagiging dalawa yung gusto mong gawin. Ano? Yun ang iba sa nakikita ko sa dito. Pwedeng iba dito, nag-a-analyze pa kayo or tinatry nyo pa kung paano gawin or pinapalago nyo pa yung bagay na yun kahit na may ginagawa na kayong iba. Yung mga ganun sitwasyon. O halimbawa, nag-aaral ka pero nagso-social media ka, pwedeng ganun. Yung mga ganun sitwasyon. Kumbaga, nagiging dalawa yung work mo, no? Or dalawa yung ginagawa mo this time. Yung iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka daw ng options sa buhay. And pwedeng sa love life, pwedeng sa opportunities, o sa mga bagay na gusto mo talagang gawin. But sinasabi dito, kumbaga slow lang, you need to be patient to make a choices, ang sinasabi dito, tsaka mag-trust ka daw sa intuition mo to make a decisions right. Yan. May mga opportunities kasi na dumarating, ano, sa nakikita ko sa dito, kaya mamili ka na lang kung saan yung tututukan mo doon or kung mapagsasabay mo, why not, diba? Kung kaya mo naman. Yun ang nakita ko dito sa iba sa inyo. And then also iba dito is may mga i-evaluate kayo or iba is may mga multiple task or mga multiple priorities ka nagagawin. Yun. Nagpupuyat ka ba? Bawawi kayo kapag medyo medyo puyat-puyat kayo. Self-care din daw ang kailangan, ano. Yung iba dito, kailangan nyo daw na parang kahit mag-walk-walk, ganyan. Walk-walk, labas-labas, exercise, o maaring ginagawa nyo na yon o kaya maaring isa yon sa opportunities na ginagawa nyo ngayon this time, di ba? Or you need. Dapat iwasan ni Gemini. Dapat iwasan ni Gemini. Ano yun? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung pwede namang gawin ngayon, bakit mo pa ipagpapaliban? No, yung mga tao na hindi kayo nagsa-same page, ganyan, iwasan mo rin. And then also, wag mo kakalimutan yung sarili mo din. Tanda mo, you are worthy. Kailangan mo rin na in-nurturing o alagaan yung sarili mo, mahalin mo rin yung sarili mo. Tulad ng sabi ko kanina, diba na, if you want to walk, or kasi sa Japan talaga, grabe ang walk talaga. Talagang ang buhay dito, alam mo yung kakain ka, tapos pag kumain ka, pagdating mo dun sa train, gutom ka na kasi malayo. Ganon. Kaya maganda rin sa Japan kasi nga, talagang super walk. Talagang lalakad ka. Talagang exercise ang mangyayari sa'yo dito. Ganon. Siguro mas maganda rin na, medyo mag-walk-walk ka din. If may time ka. Yan. Kung may mga treadmill kayo, di why not, diba? Pero kung walk-walk kayo ng mga try nyo lang. Ayan. Iwasan mo rin is yun nga, is not to focus to achieve something into your life. Kung talagang gusto mo yung sitwasyon na gusto mong ma-achieve yun, diba? Edi, tutukan mo siya. Kumbaga, yun it's up to you to make it happen. Yung positivity na yun. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Siyempre, mag-action ka. Kung wala kang action, walang mangyayari sa'yo. Nandun lang. Yung kailangan sa'yo is a positive motion. I-force mo o gawin mo yung mga idea mo. No, kailangan mo rin na maging very creative this time. This is a breakthrough para sa'yo to take it action.
sa mga bagay na yun. Wag lang isip ng isip. Di ba? Wag lang yung gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin. Action na mo rin. Kumbaga pag-isipan mong maigi at planuhin maigi, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man to. Love, Gemini. Ano ba yun? Ay, teka na. Kung kayo is single. Ay, devil! May devil ka. May devil ka. Kung single ka, ano to? Ibig sabihin, may tao ka nang kilala. May taong ka nang kilala. Actually, nagdadalawa to, no? May tao ka nang kilala, nakakausap mo na siya, ha? Itong tao na to. But you need to be very careful, ano, dito sa tao na to. Hindi ko alam why. Pwedeng, kasi ikaw rin yung delikado, or siya yung delikado. Yan, someone spying kasi, no, sa nakita ko to. Pero may makikilala ka. Actually, dalawa yung tao na nakikita ko dito, no? Pwedeng magkakaroon ka ng two persons connected sa'yo. Either yung isa doon is the past or isa is bago. Yun ang nakikita ko. Or pwedeng may makikilala kayo na tao na by the internet. Yun. Or pwedeng ikagulat mo tong tao na to kasi pwedeng nakausap mo na talaga siya noon sa iba sa inyo or magkakaroon lang ulit kayo ng connection muli ngayon. Maring nando sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero iba makikilala nyo. 1 to 2. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, nagkahiwalay. Kasi alam mo, hindi siya nag-workout. Kasi isa sa inyo, maiksi ang pasensya ng isa sa inyo. Nagkaroon ng pangloloko, betrayal, kumbaga pagtataksil, nandun yung rock bottom, o nandun talaga yung mga pain and sadness when it comes disconnection. Kumbaga, masakit din magsalita yung isa sa inyo, or hindi man siya masakit, talagang straight to the point. Alam mo yun, maaring kung gusto niya, ginusto niya. Parang nandun sa point na yun. Ikaw ito or siya, parang nandun sa point na yun, no? But they try to work it out, this connection. Yun nga lang, nagkaroon lang, binalyo naman ng isa yung isa, no? Yan, binalyo ng tao yung connection na ito, pero dumating pa rin yung point na nagkaroon ng attraction with someone, syempre, and nagkaroon talaga ng pagsisinungaling na hanggang umabot na doon talaga sa point na yun. So nakita ko hanggang nagkaroon ng bago. Pero actually, nahahatak ka pa ng nakaraan. Ano? O itong tao na to, nahahatak siya ng nakaraan. Kasi someone sa inyo, no, ang nakita ko, they want to reset this connection. Nandun siya sa point na yon. Parang they want to heal. Kasi isa sa inyo is still in a trap situation when it comes in this connection. Kung kayo naman is in relationship na wala kayong, third party, may mga, this connection is stagnant. Hindi ko alam why, but stagnant itong connection na to. May mga nangyayaring frustration. Kumbaga, nahando yung point na siguro nga, may mga maigsi ang pasensya pagdating sa inyong dalawa. Hindi ko pa nakikita yung plano pagdating sa connection na to, but someone sa inyong dalawa, isa sa inyong dalawa, they try to work it out, this connection. Nandun naman yung pagtutulungan, andun naman yung value ng isa't isa. Ang hindi ko lang maintindihan, isa kasi sa inyo, something hiding. Hindi ko alam kung ano yung hinahide ng isa sa inyo, but nahandun yung pag-hide ng nararamdaman or may mga sitwasyon na hindi niya sinasabi sa iyo or ikaw hindi mo sinasabi sa kanya. Nahandun yung point na yon, no? Sa nakikita ko dito. Kaya mas maganda mag-usap kayo para mas magkaroon ng clarity when it comes in this connection. Yan. Pwedeng isa kasi dito is may
hindi naman lahat kayo, no? Sa nakita ko dito is maaring may tao, isa sa inyo na makasarili at sakim, pwedeng nandun sa point na yon. Or may mga unfinished business na nakikita ko. Kasi na-stagnant yung sitwasyon. Sa iba ha, ganon. Kung kayo may third party, oo, kitang-kita nga may third party. Pero tinatry pa rin naman na i-work it out yung dalawa sa nakikita ko dito. Pero kung tanggap nyo yung isa't isa na may ganun yung karelasyon nyo, edi why not, diba? Nandun lang tayo. Yun lang, yun ang sagot. Pero kung, kasi nando kayo sa point na ano parang nagkakaroon kayo ng resetting palagi. Alam mo yun? Yung hindi ganun katatag yung connection na to, pero nandun yung reset, away, reset. Ganun din sa mga walang third party. Pwede nga doon sa point na yun. Nagkakaroon ka lang kayo palagi ng pagre-resetting. Tingnan natin ang money. Lumabas pa rin si Devil, no? Dinalasa ko na yan. Okay, pagdating sa money mo, you try to work it out or you try to make it balance and control when it comes sa money mo. Pero hindi talaga maiiwasan na, syempre, talagang ganun, may mga point talaga na nagkakaroon ng frustration, pero iba sa inyo, you save money. No? Talaga nagsisave talaga kayo ng money this time sa nakikita ko dito. Pwede rin na doon yung point na may tao kang makakausap related to a money. Or pwedeng may mga ginagawa ka na connected yung money na maaring makatulong sa'yo para mas mag-growth pa yung pera mo. Yun ang nakita ko sa'yo. Yun ang makakatulong sa'yo. No? Pero but you need to be very careful din sa mga tao na makakausap mo pagdating sa money. Kung may bad habit ka at kung masama naman yung ginagawa mo pagdating sa money, ingat na lang din sa karma kasi may nakita tayo dito. Sabi, di ba, kung ano yung pinula mo, yun yung ha-harvestin mo. Diba? Ingat na lang din kayo. Advice. May mga going out pala kayo, no? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, sinasabi dito na maging aware ka rin daw sa feelings mo, hindi lang naman din sa feelings mo, also sa feelings ng ibang tao, no? Do something na may purpose. Always have a clear mind, ang sinasabi rin dito. Make a decisions right din, tsaka kailangan mo daw ng mental clarity sa mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Kumbaga mag-focus ka lang sa mga pangarap mo sa buhay mo to achieve it, tsaka be responsible, ano ang sinasabi dito. Be responsible into your life. Tsaka sa mga tao din na nasa paligid mo, ang sinasabi dito. No? Yan. Kung may mga sitwasyon na gusto mong i-changes or i-evaluate, gawin mo. Kung may mga sitwasyon na naumpisahan mo, tapos hindi mo naman natapos, tapusin mo. Yung pinakaana. Kaya maging responsable ka rin sa nakita ko sa iyo dito. And, syempre, makinig ka rin daw sa advice ng ibang tao or sa opinion ng ibang tao. Ganyan. Be sincere and, syempre, magaling naman kayo, mahusay kasi kayo. Alam mo kayo mga Gemini, mahusay talaga kayo sa pakikitungo sa ibang tao. Kaya, gawin nyo yung key, that is the key para sa iyo to success into your life. But, syempre, kailangan mo pa rin na iano yung, ilinya yung key na yun to a nice way, no? Yan, hindi in a bad way. Yun ang sinasabi dito. Arigato namaste, God bless.